Good morning everyone! Isang maligayang araw ng Thursday po sa ating lahat. Ang pagpupuri at karangalan ay sa Diyos. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po. Magandang umaga Ate Vanji Magnaye, Ate Nelia Ramos, at Kuya Cesar Sanchez. Ang kapayapaan ng Diyos ang patuloy po na sumagana sa inyong buhay. Sa atin pong pag-aaral ngayong umaga, samahan po ninyo ako sa atin pong pagbubulay-bulay at ito po ay sa aklat po ng Kawikaan, chapter 17, verse 1. Ganito po ang sinasabi. Better is a dry morsel with quietness than a house full of feasting with strife. Sa Tagalog po, maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y atin pong pagbubulay-bulayan. Si Haring Solomon po ang sumulat ng Kawikaan at sa kanyang katalinuhan at sa maraming mga karanasan ay nawika niya ang ating Kawikaan ngayong umaga. Maigi pa raw ang isang tuyong subo na mayroong kapayapaan kesa buhay na laging may pistahan pero punong-puno naman ng kaalitan. Alam niyo po, ang buhay natin ngayon ay masyadong komplikado dahil sa mga bagong kagamitan o sa new technologies na meron tayo. Para pong isang bahay na walang internet sa panahon natin ngayon ay can be considered pinakamahirap ng klase ng bahay. Kasi po everyone or everybody want to be connected. No po, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. At kapag hindi ka connected sa mga social media account na ito, parang ikaw na yung pinakakahabag-habag na tao. Sa mga kabataan ngayon at walang internet yung bahay, walang cellphone, parang kahabag-habag na. Sapagkat ang ninanais ng mga kabataan ngayon ay updated sila sa mga newest fad or things at sa lahat ng mga bagong uso. Alam niyo po, sa kabila ng advancement ng mga technologies na ito na meron tayo, ay lalong ginagawang komplikado ang buhay. Dati po ang akala natin sa mga bagong invention kapag nagkaroon tayo, gagaang ang buhay, pero hindi Lalo pong naging complicated ang hatid ng mga newest technology na ito. Nakakita po ako ngayon nung isang araw ng isang machine na alam nyo po, ilalagay nyo lang doon yung mga damit na nilabahan ninyo at lalabas po yung damit nyo nakatiklop na. Can you imagine? Meron pala nun ngayon. Po? At kung ikay naglalaba, ikay ina ng tahanan na lagi kang pagod sa paglalaba, di ba magiging pangarap mo, sana meron din ako nun. Dati po yung washing machine lang Po? Yung washing machine, kapag meron ka nun, laking bagay na. No? Dati po, kinukusot di ba? Pinapalo-palo, papaluin, lalaban, tapos 2 banlaw. Ang bigat, po? Kaya bago matapos ang labahin mo, yung mga kamay mong ganito, puro na sugat Ang tatapang pa ng sabon at saka Clorox, hindi po ba? Naranasan ko rin yan Pero nung nagkaroon ng washing machine, baka napakaalwan na po. Ilalagay nyo lang po yung damit nyo ron, hahanguin, lilipat sa dryer, napakagaang. Po? Pero ngayon po mga kapatid, ang dami ng latest technology. Ang washing machine, meron pong front door load, meron pong top load, iba-iba po, no? Talagang ang gagaling. Meron pong para sa damit na delicate, meron pong para doon sa mga pantrabahong matitibay at kung ano-ano pa. At kung ikaw po mga kapatid ay pagod sa paglalaba, siguro po papangarapin mo magkaroon ka rin ng washing machine at yung taga-tiklop ng damit. At meron po ring mga technology ngayon katulad nung kotse na nakapagdadrive na mag-isa. Po, yung kotse na kapag ikay mapapunta sa gilid, ibabalikan niya sa gitna. Automatic sensor ang mga kotseng ito. Kapag medyo gumigilid, siya na magkocontrol, ibabalikan niya sa tamang linya. At kung driver ka, at meron ka namang pera, sasabihin mo, gusto ko yon, bibili din ako nun. Po, ngayon po, uso na rin sa pagkain yung mga delivery. No? Yung mga kumpanya like yung Uber Eats, yung DoorDash, Skip the Dishes. Hindi ko po alam kung ganyan na rin sa Pilipinas pero dito po sa Canada, dami po no? Tatawag ka lang, sila pipick up ng order mo, i-deliver sa harapan ng bahay mo, mainit-init pa. Kung gusto mo po
na ng kahit na anong pagkain available. Tumawag ka lang, i-deliver sa'yo. Minsan nga, 10 oras ng gabi. Kaya mo pong gawin yon. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hindi tumitigil ang mundo sa paggawa ng mga innovations, sa pag-create ng mga bagay na hahanapin at gugustuhin at hahabulin ng mga tao. Ang mga technology na ito, isa lang ang hatid. Gagawing miserable buhay mo pag wala ka nito at bibigyan ka ng kagustuhang maghangad ng mga bagay na ganito. Dati po sa pagluluto, ang alam ko pong kailangan lang isang kaldero, isang kaserola, at isang kawali. That's it. Pag meron kang kawali para magprito, meron kang kaserola para magsigang, magluto ng may sabaw, at meron kang kaldero para magsaing, that's it. Pero ngayon, kapag ganito lang ang meron ka sa kusina, parang ikaw na ang pinakamiserabling tao. Kasi po, sa bawat kusina, ang mga pinapangarap dapat rice cooker, may microwave, may oven, may salad master, may blender, at kung ano-ano pang mga kagamitan na aminin man natin o hindi, kung nagamit mo minsan isang taon, napakapalad. May mga food processor na minsan mas mahirap pa ang maglinis kesa dun sa ikaw ay mag-chop at maggayat. Ang ganda lang tingnan, ang ganda lang ipang-inggahan nyo, pero kapag gagamitin mo na, in reality, pwede mo namang gawin yun ng mga mano-mano kesa doon sa mga innovative product na meron ito. Alam niyo po ba yung Salad Master kung magkano yun? Hindi ko po alam. Libo-libo po yun. At alam niyo po ba yun? Kasirola lang yun. No, kasirola. Wala namang kaibahan. Sabi nila ho, nakakapag-gisa daw ho doon ng walang mantika. Pwede ko rin gawin yun sa kawali eh. Pwede naman mag-gisa talaga ng walang mantika eh. Pero ang punto ko ron, ganong kamahal na mga produkto, pero kapag wala ka nun, parang hindi ka hindi ka sosyal, kulang ang kusina mo kapag wala noon. At hindi ko po sinisiraan yung mga Salad Master na yan. Nasa sa inyo po yan. At iyan po'y hanap buhay ninyo. Pero kahit balibalik ta rin yung mundo, mabubuhay po ako nang wala yan. So pero marami po ngayon ang naiinganyo tungkol sa bagay na ito. At ginagawa po natin ang lahat ng paraan, minsan kahit magkabaon-baon tayo sa utang, magkaroon lang tayo ng mga bagay na ito. Pero sa halip na maging, ano po tawag doon, magaang, maalwa ng buhay, lalong nagiging komplikado. Lalo pong nakakadagdag sa maraming mga alalahanin kasi kailangan po nating bayaran ng mga bagay na ito. Ito po, marami po akong alam, nababaon sa utang, sa loans, dahil po sa paghahangad ng mga bagay na bago. Bagong kotse, bagong bahay, paglalabas ng bagong latest na sapatos, paglalabas ng bagong bag ng Michael Kors o ng kung ano-ano man, meron sila dapat bago. Kaya po minsan, ilang sapatos ba kailangan suotin para sa isang araw? Ilang damit ba ang kailangang ibihis? Ilang kotse ba ang kailangan para paratingin ka sa iyong patutunguhan? Pero dahil po sa paghahangad sa mga bagay na bago, nagiging lalong komplikado ang buhay. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kapag bagong taon, yung pong naalala ko pong bigla si Aling Denang. Si Aling Denang po, nanay ko po. Kapag bagong taon, ang nanay ko po madalas naghahanda. At ang nakakalungkot po rito, lahat po ng klaseng handa, ihahanda kapag bagong taon. Bibili ng lahat ng klaseng bilog na prutas. Yung magkaroon lang ba, yung meron lang bang bilog, nakikiuso sa paghahanap ng bilog na prutas bilang pang-akit daw ng swerte. Minsan tuloy nakakalungkot, sa panahon ng selebrasyon ng bagong taon, hindi naman makakain lahat, kinabukasan ang mga nakahandang yon ay itatapon dahil napanis. Madalas po mga kapatid ay nabubulok ang mga yon kasi lahat naman ng tao may handa. Kanino mo ipamimigay yon? Sinong kakain nun? Halos lahat ng kasama mo sa barangay may mga handa. Ang sabi po ng talata na ating pinagbubulayan, wala po yan sa pabonggahan ng buhay. Ang kapayapaan ay hindi nasusumpungan sa mga latest gadgets na meron ka. Pansamantala, maaaring alisin
ang iyong pagkauhaw at bigyan ka ng pansamantalang kaligayahan. Pero lahat ng ito'y pansamantala. Ang sabi nga po ng Biblia, mas mainam ang tuyong subo na may katahimikan. Meron ka nga ng lahat ng bagay at the end of the day, ang tanong, meron ka bang katahimikan? Meron ka ng latest car, latest house, latest gadgets. Ang tanong, meron ka bang kapayapaan? Mga kapatid, ano ang ipagpapalit mo sa isang buhay na mapayapa? At madalas naririnig ko po ito dun sa mga tao na nandun na sa balig ng karamdaman. Kapag dumadalaw po ako sa ospital, lagi ko pong naririnig sa mga taong nasa bingit ng kamatayan, ipagpapalit ang lahat ng yaman sa mundo, bigyan lang uli ng pagkakataon na mabuhay para ma-enjoy ang mga mahal sa buhay. Hindi nga po ba lahat ng tao ang hinahanap ay isang buhay na mapayapa? Sa mundo na kung saan laganap ang kaguluhan, laganap ang inggitan, ang samaan ng loob dahil sa konting kayamanan, sa material na bagay, hindi nga ba mas mainam ang simpleng buhay na payapa kesa sa buhay na puno ng yamang material pero kaguluhan naman at kawalan ng kapayapaan ang hatid? Tandaan po natin, a diet of the finest food does not compensate for a turbulent atmosphere. It is better to have little to eat in a household of peace than to feast in a household of strife. Naranasan niyo na po ba mga kapatid na nasa isang napakasarap na hapagkainan kayo? Kumpleto ng lahat na masasarap na pagkain. Pero may isang tao na kasama mong kumakain na kasamaan mo ng loob. Masarap bang kumain? Masarap po bang kumain? Yung bang naimbitahan ka? No, ito, sample. Naimbitahan ka sa isang handaan. Tapos nandun ka. Sabi nung may-ari ng bahay, kain na ho kayo. Then nakita mo, ang sarap ng mga handa. Unti-unti ka nang kumukuha ng pagkain. Then bigla, may dumating na bagong bisita at itong bisitang ito kasamaan mo ng loob. Galit ka sa taong ito dahil may ginawa itong masama. O ikaw ang may nagawang masama sa kanya, vice versa. Ano magiging damdamin mo? Kalaunan, yung mga taong gano'n nagmamadali. Kung pwede lang hulunukin na niya lahat ng pagkain para makaiwas lang doon sa kasamaan niya ng loob. Kahit na anong sarap ng pagkain, kapag may dalahin ka sa puso, wala itong silbi. Sabi nga po, a diet of finest food does not compensate for a turbulent atmosphere. Maraming pagsasama po mga kapatid ang nawawasak dahil ang mga mag-asawa ay walang panahon upang alagaan ang mga relasyon na meron sila dahil sa pagiging abala sa kahahabol ng mga pagkain, sa kahahabol ng mga material na mga bagay, sa kahahabol ng mga gusto ng kanilang kapritsyo, sa halip na alagaan ang kanilang mga relasyon. No, minsan po may bahay na. No, they have a home, but both are working outside the home to maintain a high standard of living. And this may include a large house in a prestigious subdivision, a fine cars, food on the table, vacations, education, etc. While all these things are good, if the family sacrifice their time together to obtain those things, tandaan po ninyo, they will lose what is really important. Kaya nga po mga kapatid, no, minsan natutuwa ako sa mga kabataan ngayon eh. Mga kabataan ngayon, no, yung pananaw na YOLO, no, you only live once. Kaya ang pananaw nila, kailan ako magta-travel kapag uugod-ugod na ako? Kailan ako mamamasyal kapag hindi ko na kaya at apat na tungkod ko? O yung may apat na paa, yung may tungkod na gano'n, no? So kaya ginagawa ng mga kabataan ngayon, kung ano yung mga gusto nilang gawin, ginagawa na nila ngayon. Samantalang yung mga matatanda dati, ang nangyari, trabaho, puro trabaho. Tapos pag nagretiro sa kanila gagawin, ay ang problema, kung kailan ka na-retired, nandun na ang mga sakit. Yung tinipid mong pagkain, na gusto mong kainin ngayong retirado ka na, hindi mo na makain dahil bawal na sa'yo. Alam niyo po, may kamag-anak kami, kapatid ng aking lolo. Hindi ko na po papangalanan.
Alam niyo po, matandang dalaga at matandang binata sila parehas before. Alam niyo po mga kapatid, talaga po yun ang namuhay ng miserable sa aming pananaw. Dahil sa sobrang tipid. Po, alam niyo po nangyari, marami silang pera, pero inipon yung pera. Hindi po bumili ng damit para suotin. Hindi po bumili ng masarap na pagkain para kainin. Alam niyo po nangyari doon sa amin lolo't lola na yun. Yung lola ko namatay, walang nutrients yung katawan eh. Kasi po payat na payat. Pero ang daming pera. Alam niyo po ang kalabaw nilang alaga, mahigit 20 ang kalabaw. Ang ikinalulungkot ko po, nung namatay po yung aking lola, yung kanilang kayamanan ginamit sa libing. Can you imagine that? Ang ataol, 100,000, and that was in the, I think, 80s. On the late 80s. Dekada 80, gaano kahalaga ang 100,000 noon para sa ataol? Pero, wala eh. Doon po nila naisip gastahin yung mga bagay na inipon. Po? Kaya importante mga kapatid, pag-isipan natin sa buhay, ano bang importante? Ano bang mahalaga sa buhay na ito? Lagi ko pong sinasabi na nagagalak ako kapag nagtatagumpay ang aking mga mahal sa buhay. Yung mga kapatiran sa simbahan, kapag nakakabili sila ng bahay, meron silang bagong kotse, may bagong kagabitan, tuwan-tuwa po ako. Yung tatawag po, Pastor, pwede po bang house dedication? Pwede po bang magpa-dedicate ng kotse? Tuwan-tuwa po ako. Subalit nalulungkot naman ako kapag nababalitaan ko na hindi naman nila ma-enjoy ang bahay, ang kotse, at ang mga ari-arian, yung mga bagong kagamitan dahil wala na silang panahon. Dahil kailangan nilang dumoble kayod sa pagkita ng pera para mabayaran ang mga bagay na yon. Minsan po, ang ganda ng bahay. Ang sarap higaan ng kama. Pero yung kama na yon, ilang oras lang nahihigaan dahil wala na silang panahong magpahinga dahil kailangan 2 ang trabaho para makabayad. Ang tanong, hanggang kailan gagawin ang bagay na yan? Perhaps, a smaller home, 1 car, less clothing would be the answer to reduce the stress that comes with trying to maintain more than they are able to afford. May isang kapatid na nakita ko po kanina na nag-post ng mga buhay probinsya ng isang piraso ng lupa sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, ate, uwi na tayo sa Pilipinas kasi ang ganyang klase ng buhay, less stress. Minsan po, at the end of the day, minsan babalikan mo pa talaga yung buhay bukid eh. Yung payak, yung simple, yung walang masyado na nakaka-stress. Yung bang lugar na walang mall, yung walang bibilihan ng kung ano-ano at mga walang availability sa mga bagay na luho ng katawan. Pero we are far from those kind of a place right now. Madalas, iyon po ay pangarap na lang. Sapagkat sa panahon natin ngayon, talaga hong ang bayad sa kuryente, ang bayad sa tubig, ang bayad sa bahay at ang lahat pa ng bayarin ay hindi na po natin matakasan dahil tayo ay nakapasok na rito at naging alipin ng paghahangad natin sa mga bagay na ito. The Bible tells us how to have a happy home. Sabi po, many families today are hurting because they have not learned how to love and serve each other. The Bible instructs us to love one another and avoid this kind of railing at each other. 1 Peter 3:8-12. Sabi po, Christian husbands and wives should honor and love each other as brothers and sisters in Christ. Sabi po ng 1 John 4:7 and 8, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. Mga minamahal, it is far better to have less of this world's goods with God's love in our lives.
than to have much worldly wealth but not know God. Ang ating Ama nangako, He will always take care of His children. He will supply our needs. Let your conversations without covetousness, and be content with such things as ye have, for He had said, I will never leave you nor forsake you. Kaya po sabi ng talata, no? Let your conversation without covetousness. Ano ibig sabihin nun? Yung iyong mga kataga, yung iyong mga aspirations, yung mga bagay na sinasabi mo, dapat ay hindi puno ng paghahangad. Pero ngayon, pag nakipagkwentuhan ka sa isang tao, madali mong malaman kung ano laman ng puso niya. Kung ano yung mga lagi niya ikinukwento, mga bagay na gusto niya, iyon ang laman ng puso niya. Magandang tanong po siguro, ano ang nagpapagising sa iyo bawat umaga? Ang sagot kasi sa tanong na yan ay ang prioridad ng ating mga buhay. Kung ano yung nagpapagising sa atin, iyon ang ating priority. Kung may ninanais ang Diyos maliban sa siya ang unahin, ay ang ating mga sambahayan. Sana kabilang sa mga plano ng ating buhay at ang ating mga isa sa katuparan ay ang pagsasaayos ng mga pangunahing relasyon ng ating buhay. Kapatid, aanhin mo ang napakaraming kayamanan na hindi mo naman madadala sa kabilang buhay. Wala pa ako nakitang karo na may hatak-hatak na yuhol. Dahil hindi naman talaga maisasama sa libingan ang mga bagay na material. Hinay-hinay mga kapatid. Kung ibibigay ng Diyos ang mga bagay na material na pinapangarap mo sa buhay, praise the Lord, salamat. Subalit kung hindi, mamuhay tayo ng payapa sa kasapatan ng kanyang mga biyaya. Hindi naman po sinabi ng talata na ating binasa na maigi pa ang walang pagkain. Hindi po yun maigi kahit kailan. Ang sabi po ng talata, maigi ang isang tuyong subo na may katahimikan kaysa sa bahay na laging pistahan na may kaalitan. Kailanman hindi okay, hindi tama ang kasalatan. Pero mga kapatid, ang laging sinasabi ng Biblia ay ang kakontentuhan sa mga bagay na katugunan sa pangangailangan. Kumusta po tayo ngayon? Tingnan po ninyo ang mga bagay na meron kayo sa paligid. At sasabihin ko sa inyo, yung mga bagay na yan, maaaring walang iba. Pero sa mga panahon na ikaw ay madidiskontento, sa mga panahon na ikay maghahangad ng mga bagay na wala ka, pikit mo sandali ang iyong mga mata at sabihin mo, I have many things that other people don't have. And that is enough for me to be grateful. At tandaan po ninyo mga kapatid, may inam ang isang payapang buhay. Mamuhay ng may kapayapaan hanggat sapat ang pangangailangan. Hanggat hindi sumasablay sa oras ng kain. Hanggat may sapat na pantugon sa mga pangangailangan sa pamilya. Mas may inam yan kaysa maraming kayamanan na wala namang kapayapaan at wasak na relasyon sa iyong mga mahal sa buhay. Isa pa, ang pangako naman ng Diyos ay ang supplication na ang lahat ng ating kailangan ay Kanyang ipagkakaloob. Ang tanong lang, baka yung hinahangad natin, hindi naman talagang kailangan. Amen? Mga kapatid, sa mundong ito, na sa tuwing bubuksan mo ang television ay may commercial. At ang commercial na lalabas ay lagi na lang hahamon sa iyong kagustuhang magkaroon ito. Sana po maging matalino tayo. Sana po maging mapagtimpi tayo. Ito nga po ba yung mga pangangailangan? O hinahamon lang ang aking katatagan na pigilin ang aking sarili at huwag mainggit at maghangad? Simplihan lang natin ang buhay. Ito po ang pamagat ng ating pag-aaral. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay dudulog sa Panginoon para sa isang panalangin. Samahan po ninyo ako sa paglapit sa Panginoon para sa pananalangin. Sama po natin sa prayer si kapatid na Victoria de la Paz. Siya po ay balae
ni Ate Evelyn Cameros, ganun din po ang kanyang anak na si Cathy, si Jan, at si Shin at si Queen, ang kanyang mga apo, na nawa po ay manatiling may kalusugan at huwag mahawa doon sa isa nilang kasama sa bahay na na-compromise sa COVID. Patuloy po nating isama sa prayer ang amin pong si Pastor John Ocol mula po sa Grand Prairie, ang kanyang kalusugan, ang tahanan at sambahayan po ng mga Mejia. Patuloy po nating samahan ang pamangkin po ni Ate Heidi Mejia na si Epoy, na patuloy po na matugunan ng pangangailangan at gumaling sa kanilang karamdaman. Ang nanay Nene, si Romel at si Mark. Panalangin din po para sa pamilya ng mga Cuadra, si kapatid na Egay at si Tatay Clarito Cuadra. Panalangin po para kay kapatid na Oji Ramos, kay Ate Mayet Rodriguez, kay Ate Debbie, kapatid na Debbie Bernabe, si Ate Tessie, si Ate Myra, si Kuya Elmer, Ate Mildred Paredes. Pagpalain mo po, Panginoon, at ilapit natin sa Panginoon ang mga sambahayang ito. Ganon din po si Lolo Abe, si kapatid na Jules Masalunga, si kapatid na Jonah Adaw, ang kakang Lole Atanasio, si Tita Remy, ang pamilya Atanasio, ang kanila pong mga sambahayan at ang kanilang mga anak at apo. Si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan, si Nanay Poste, si Nanay Tateng, si Nanay Elong, si Nanay Engay, si Nanay Honor, si Nanay Elisa Capillar, si Nanay Lolit Ruperto, si Nanay Iyeng. Pagpalain nawa sila ng Panginoon, si Tatay Bitoy at Nanay Anchang Rodriguez, si Kuya Ikoy at si Ate Gaying Ramos, si Tatay Eleno at si Nanay Pasita Silya, si Tatay Conrado at si Ate Nita Hinido, si Tatay Omar at si Nanay Dadeng Garcia, si Nanay Hema de Castro, si Ate Lita Cadabedo, si Ate Elvie Paredes, si Kuya Pedoy de Castro at ang buong lahi ng mga de Castro na anak ng Kakambido at ng Nanay Hema. Patuloy na pagpapala ng Diyos kay Uncle Urong at kay Auntie Huli, si kapatid na Tess Asturias at ang kanyang sambahayan, kanyang anak na si Nestle, si Jesser, si Ate Tess Manuel, si Ate Mirna, kapatid na Mirna Gonzales, si kapatid na Joel Tarasina at si Ate Victoria de la Paz. Patuloy nawang pagpapala ng Diyos kay Lulu Advincula at ang kanyang pamilya. Patuloy na pagpapala sa hanap buhay ni Ate Tetey at ang hanap buhay ni Angelic Silya. Pagpalain din ng Panginoon ang patuloy na kagalingan ni Nanay Oleng Purifikasyon, ang pamilya ni Marjorie Almasar, kalakasan, kalusugan sa kanilang mag-asawa, at ang pamilya ng Enriquez. Ganon din ang patuloy na pananalangin para kay Rose Montante at si Ate Evelyn Cameros, si Ate Ellen Gonzales, patuloy pa rin na kalusugan sa kanilang dalawa at ang kanilang mga sambahayan. Idalangin din po natin si Ate Mirna Sinfuente, ang kanyang asawang si Kuya Nestor, si Ai at ang kanilang buong pamilya. Si Ate Alice Purifikasyon po ay mag-undergo ng bypass surgery this coming Friday. Sama po natin siya sa prayer. Si Ate Ruby Bilang at si Kuya Danny Bilang, patuloy po natin sama sa prayer. Si Nanay Neneng Sintos, pag-iingat ng Panginoon sa kanyang pamilya at kalusugan. Patuloy na panalangin po kay Predikador Ruel Sanchez ng Bukal. Sama po natin siya sa ating mga dalangin para sa kanyang kalusugan. Ganon din po si Kuya Boyet Sanchez. Patuloy po na pagpapala ng Panginoon kay Ate Fe Bay Santos at patuloy na kapayapaan ng isip para sa kanyang sambahayan. At umasa po tayo mga kapatid na ang ating Panginoon ay hindi naman nagpapabaya. Kindly include Winnipeg Unida sa inyo pong prayer, yung pong upcoming anniversary namin this coming Sunday. Samahan niyo po kami sa amin pong pagdiriwang at idulog po natin ito sa Panginoon. At patuloy po nating ilapit pa sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga kapatid. Nagbabasa po ako ng ilan pa sa ating mga request sa prayer. Titingnan ko lang po sa comment section natin ngayon.
Si kapatid na Sunny Tibayan, sana po ay patuloy nating ilapit sa Panginoon dahil siya po ay nagkakaroon ng suliranin sa pagtulog. Lagi po natin siyang isama sa prayer. Ang pangalan po niya si kapatid na Sunny Tibayan. So tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa diwa po ng panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala po kaming magagawa kung wala ka. Sa aming mga sarili, ano po ba ang aming kakayahan? Wala kaming kapangyarihan, Panginoon, kundi ang patuloy na umasa at magtiwala sa iyo. Alisin mo po ang mga kaguluhan namin sa buhay. Palitan mo ito ng kapayapaan. Tulungan mo kaming makontento sa anumang mga bagay na meron kami, sa mga bagay na kailangan namin, sapagkat ito naman ang pangako mo na hindi mo kami bibiguin. Samahan mo po ang aking mga kapatid sa bawat hamon ng buhay. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maging kagaangan sa kanila pong mga pinagdadaanan. Panginoon, alam ko po na meron sa mga kapatid ko ngayon ang nasa banig ng karamdaman. Alalayan mo po sila, Panginoon. Kung hindi po gagaling ang kanilang karamdaman dahil ito po ang iyong katadhanaan, ang kahilingan po namin, bigyan mo sila ng kapayapaang tanggapin ang lahat ng ito. Pati na po ang mga mahal nila sa buhay. Tulungan mo po, Panginoon, na maramdaman nila na sa kabila ng mga pagdurusang ito, meron kaming Diyos na umaalalay at meron kaming Panginoon na nagmamahal. Samahan mo po ang mga kapatid ko sa mga kalagayan sa buhay. Huwag mo po silang pagkukulangin. Alam ko po, Panginoon, na meron pong dumadaan sa mga suliranin pinansyal at ikaw po, Panginoon, ang lagi ng provision. Samahan mo sila. Bigyan mo ng mga hanap buhay yung mga walang trabaho, Panginoon. Sa kabila ng COVID pandemic na ito, we believe that you are still in control. Ikaw po ang magbibigay ng ayuda, Panginoon. At sa iyo po'y umaasa kami sa mga nangangailangan. Umaasa rin po ako na ikaw ang tagapag-ayos ng relasyon. Bigyan mo po ng payapang puso at isipan ang mga naguguluhan. Ikaw po ang tumulong sa pagtatama ng mga relasyong nagkasira bunga ng hindi maayos na komunikasyon. Ikaw po, Panginoon, ang gumawa ng tagapamagitan para sa pag-aayos ng mga relasyong ito. Ilagay mo sa puso namin ang magpatawad. Ilagay mo sa puso namin ang maging mapagpayapa. Umaasa po kami, Panginoon, na narinig mo po ang mga panalangin ito at ang mga inusal at binanggit naming mga pangalan. Sa iyong pangalan, sa iyong kabutihan, mangyari nawa po ito. Not our will, but your will be done. Sa iyo po ang lahat ng papuri, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid. Magandang umaga, Argelica Esguera, ang kapayapaan ng Panginoon, ang patuloy mong maranasan. At congratulations, Mallory Santiaguel! I saw your Facebook post ba yun? Congratulations po sa mga nag-graduate. Ate Nene Enriquez, Kuya Larry Montillano, Ate Agi Victa. Ang bilis tumatakbo, hindi ko po maabutan. Ate Vanji Magnaye, kapatid na Mari V. Frias. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Ate Tete Silya, magandang araw po sa inyo. Kuya Rodante Kerubin, kapatid na Lynn Duque, Ate Leslie Tamundong, Ate Nelia Ramos, Diaconisa Chares Cogalito, Eric Advincula, magandang araw. Ate Nene Enriquez, Ate Maricruz, magandang araw po. Ate Nelia Fernandez, good morning po. Ayan, sabi ni Ate Nelia, pagising daw sa umaga, namimiss niya ang tilaok ng manok. Ayan, wala po bang manok dyan sa LA? Dito po rin sa Winnipeg, walang manok eh. Kaya ang ginagawa ko po minsan, sa YouTube punta po kayo, meron puro yung mga tilaok ng manok. Ayan, totoo po yan. Uwian na daw sa Pilipinas. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Ate Ellen Gonzales, at magandang araw. Ate Joyce Pakinggan, Ate Joyce, good morning. Kuya Boyet Sanchez, magandang araw po. Ate Mirna Sapitan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Myra Paredes Libertino at ang mga kapatira natin sa Aristocrat Restaurant. Good morning po. Brother Dong, fishing na tayo. Ayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nanay Belen Olaes, magandang araw po sa inyo. Ayan, Brother Noel Lapus, purihin ang Panginoon.
Ang kaganapan ng buhay ay matatagpuan lamang sa Diyos at hindi sa anumang temporal na bagay. Praise the Lord. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, kaya po ang tawag natin doon sa mga bagay na material ay ari-arian. Hindi po ba? Di ba ganun din ang tawag natin sa mga hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan? So ganun din yan. Kapag hindi totoong pag-ari, ang tawag dyan ari-arian lang. Kaya hanapin natin lagi yung tunay na pag-aari. Atinelia Fernandez, simpleng buhay na may kapayapaan. Amen. Good morning, Ate Ces Garcia, Ate Flor de Lisa Maines, magandang araw po sa inyo. Kay Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Kay kapatid na Eric Maines, magandang araw po. Si Risa Causaren, Nanay Neneng Sintos, Ate Agnes Causaren, Ate LV Paredes, Ma'am Del Abayon at kay Pastor Phil Abayon, pagpalain kayo ng Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos ang sumainyo. At kay kapatid na Dario Sanchez, yan, kay kapatid na Sani Tibayan, kay kapatid na Rodante Kerubin, kay Meryl Cornejo. Meryl, good morning. Pagpalain ka ng Panginoon. Si Ate Cora Dolor, Ate Gina De Castro, kay kapatid na Paz Perez. Ayan, maraming salamat po, Ate Paz Perez. Kapatid na Ate Hilda Mendoza, Ate Emelinda Amoroso, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. First time ko po nakita yung inyong pangalan. Ate Emelinda Sardido Amoroso, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Andy Lumbes, Andy, pagpalain ka ng Panginoon. Alam ko si Andy ay nasa Japan. Regards sa iyong buong sambahayan, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Delia Magkawas and Kuya Ban Magkawas, miss na po namin kayo, Kuya Ban and Ate Del. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ate Nel, purihin ang Diyos sa buhay mo. Maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta sa ministeryo ng Winnipeg Unida at ng Tinig ng Pag-asa. Salamat sa iyong kabutihan. Si Cristina Saludaga, Tina, pagpalain ka ng Panginoon. Si EJ at ang inyong sambahayan. Kapatid na, sino pa ba? Ayan, si Kuya Rolando Oxon mula po sa Amerika, pagpalain po kayo ng Panginoon Tay, ang kapayapaan ng Diyos ang patuloy niyong maranasan. Welcome daw po kapatid na Elizabeth Pactol sa Tinig ng Pag-asa, sabi ni Diaconisa Chares. Si Lily Camialu ay alam ko po nanonood din lagi, si Ate Judith Advincula, si Ate Ading Hinido, yung mga hindi ko na po nabati kasi alam ko mga aaga po silang lumilitaw natatakpan na po yung kanilang mga comment. Alam ko po nandyan sila at nanonood. Si Pinsang OG Ramos, nanonood po yan. Si Kumaring Ami Santos. Ayan, mga regular po nating mga tagapanood yan sa Tinig ng Pag-asa. Again, ipagpaumanhin nyo, hindi ko po magawa yung Zoom chikahan natin. Kakaroon po tayo ng Zoom chikahan isang araw. Hindi ko lang po malaman. Mamaya po, tatry ko mamayang gabi. Mamayang gabi, umaga sa may mga trabaho yung mga nasa Pilipinas. Anyway, mamaya subukan natin. Kung yung makakapasok, pumasok lang po kayo. Try po nating mag-Zoom live po tayo mamayang gabi. Yan. So, pasensya na po kayo. Every other day po yung pasok ng aking bunso at ngayon po, kailangan na naman siyang maagang umalis. Kahapon naman po ay fisyo ni Dang. Maraming pong salamat dahil po si Mrs. ay she is getting better. Yung kanyang kalusugan ay unti-unti nang bumabalik, no? Pero may mga series of physiotherapy pa ho na gagawin sa kanya. Unfortunately, ay kailangan na po niyang bumalik sa trabaho sa Monday at isama niyo po siya sa panalangin kasi po mabigat po yung trabaho ni Dang. Aside doon sa mental pressure of being a lead hand, kailangan niya rin po yung physical na pagkilos. Kaya hindi ko po alam kung kakayanin niya talaga kasi po dito sa bahay medyo hirap po siyang kumilos, sa trabaho pa kaya. So ganun pa man, subukan, no? Kung kakayanin, at ang sabi ko sa kanya, when worst comes to worst, tumigil sa pagtatrabaho. So sama niyo po kami sa prayer, sama niyo po yung mga pangangailangan at ang lahat ng bagay. At kami po naniniwala na ang Diyos ay marunong, hindi po siya nagkakamali. At ang lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos na mabuti sa kanyang kapanahunan. Excited na po kami sa 9th anniversary celebration ng Winnipeg Unida this coming Sunday. Yung pong mga video na ipinagawa nyo, nagawa na po. Kahapon pa ho, anong pong isang araw, gawa na po ito. At
Tuwan-tuwa po ako mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsuporta. Kaya alam nyo na, kung sino yung nagpadala ng video, makikita nyo po ang inyong mga pagbati. Ipapalabas ko po itong buo dyan po dito po sa YouTube. Makikita nyo po yun. So again, maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta at pagmamahal at pananalangin sa aming pong mga manggagawa dito po sa Canada. Again, ang Pastor John Ocol, siya po ang pastor ng Grand Prairie Unida Christian Church. Ang Grand Prairie po ay 23 hours mula sa akin. Ang susunod pong simbahan ay ang Fox Creek Unida Christian Church. Ang pastor po doon ay si Pastor J. Gayas. Maaaring yung mga Unida dyan, di nyo siya kilala kasi pastor po yun namin dito sa Canada. Kami po ang nag-ordina sa kanya rito bilang pastor at siya po mga kapatid ang pastor sa Fox Creek. Ang Fox Creek ay 18 hours mula dito sa amin. Susunod naman po ay ang Edmonton. Ito po ay pinangungunahan ngayon ni Pastor Ruben at ni Pastor Darrell Paredes. Di ko po alam kung magta-transition, naiiwanan ba ni Pastor Ruben si Pastor Darrell sa Edmonton. Hindi ko po alam pero ang Pastor Ruben po, ang kanya talagang destino ay ang Leduc. Ang Edmonton po ay 16 hours from our place. At ang Leduc po, kung di ako nagkakamali, ay mga 15 hours. Ito po, ang pastor ng Leduc, si Pastor Ruben Del Rosario. At ang Calgary naman ay si Pastor Raymond Makatumpag. Ang layo po ni Pastor Raymond sa akin, 12 hours drive. Ang East Winnipeg, yun po yung isa pang simbahan namin sa Winnipeg. Again, dalawa po ang Winnipeg Unida, isang East at saka yung Mother Church. Yung East po, ang pastor doon ay ang Pastor L. Capillar. Ayun po, malapit lang po yun. Yung pong East Winnipeg ay 10 to 15 minutes drive lang po from our place. So mga kapatid, isama nyo sa panalangin ang mga pastor na yon at ang mga simbahan. Ganon din po ang Pastor Epi Bautista. Kasi po ang Pastor Epi Bautista at si kapatid na Loida, pinaplano po naming pasunurin dito para po naman buksan ang gawain sa Yorkton, Saskatchewan. Kaya yung mga kapatirang taga-Bukal na nasa Yorkton, Saskatchewan, tiis-tiis lang po muna tayo. Kasi po ang Pastor Epi, pagdating niya rito, pupunta muna siya ng Grand Prairie at ang Grand Prairie ang magiging training ground niya para ma-immerse po siya sa pamamaraan ng pagpapastor dito sa Canada. Kaya tiis-tiis lang po muna yung mga kapatiran natin sa Yorkton at darating yung panahon na magkakaroon na rin tayo ng sarili niyong pastor. So marami pong salamat, malaki ang gawain, marami pang gustong ipagawa ang Panginoon sa buhay ng kanyang iglesia at hindi po ito mangyayari kung sa pamamagitan lang ng aming lakas at ng aming karunungan. Parati po sa Diyos ang tulong at sa Diyos po ang kalakasan at ang mga biyaya. So purihin po ang Panginoon. Saka na po ako magkukwento sa inyo ng marami kapag nakapag-zoom na tayo. So doon pwede po kayong maghanda ng mga tanong at kung kaya po ng inyong lingkod na sagutin, sasagutin po natin yung mga tanong na yan. Amen? So purihin po ang Panginoon. Again, Happy Thursday morning po dito sa mga taga nasa North America at maligayang araw po ng Huwebes ng gabi naman sa dako ng Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.